Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Isinailalim na sa watch list ng Land Transportation Office ang sports utility vehicle na nag-counterflow sa Skyway nitong Sabado. Ngayong araw sana ay may pagkakataon ng driver ng nasabing sasakyan na magpaliwanag sa nangyari ngunit hindi ito sumipot sa pagdinig ng LTO. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ngayong araw, ang nag-attend lang po ay yung may-ari. Yung pong driver ay hindi po nag-attend. Ipinatawag ngayong araw ng Land Transportation Office o LTO ang registered owner at driver ng Sports Utility Vehicle o SUV na nag-counterflow sa Skyway nitong Sabado. Ito ay upang ipaliwanag ang insidente at sagutin kung bakit hindi dapat siyang matanggalan ng lisensya sa pagmamaneho. Ngunit sa isinagawang preliminary hearing ng LTO, nadiskubre nila na iba ang may-ari o may hawak ng sasakyan kumpara sa nakarehistrong pangalan sa kanilang record. Ang sinasabi po ngayon ng registered owner ay since July 2021 ay wala na po sa kanya ang possession ng sasakyan na involved dun sa Skyway incident. At ito po ay sinorender na po niya sa East West Bank. Yun po ang kanyang, meron po siyang pinakitang dokumento na isinorender nga po niya yung unit sa East West Bank. Kaugnay nito, sinabi ni Attorney Greg Pua Jr., Executive Director ng LTO, na magsasagawa sila ng hiwalay na investigasyon kaugnay nito. Padadalhan din ng show cause order ang nasabing bangko kung saan na-surrender ang sasakyan. Tumanggi namang magbigay ng paliwanag sa media ang registered owner ng sasakyan. Samantala, hindi man dumalo sa pagdinig ngayong araw ang driver. Ayon kay Attorney Pua, na nagpaliwanag na ito sa humuli sa kanyang Skyway Police at sinabing nagkamali lamang siya. Sa closed-circuit television footage na ibinahagi ng Department of Transportation o DOTR, makikita ang isang SUV na nag-counterflow sa runway elevated northbound section ng Skyway. Makikita naman sa video kung kung it is voluntary or dahilan na lang napakalayo. But again, we don't want to preempt our decisions. Lalabas naman namin yung decisions within the week. Kaugnay nito, ayon sa LTO, tatapusin o reresolbahin na nila ngayong linggo ang kaso. Sapat na nilang ibinigay na oras para makadalo sa pagdinig at makasagot ang driver ng SUV. Kaya ngayon ay pag-aaralan na ng LTO ang parusang ipapataw base sa mga ebidensyang naipresenta, kung saan gaya ng ibang kaso o report, mare-revoke ang lisensya ng driver. Maaari rin ang perpetual o habang buhay na pagkansela ng lisensya nito, gaya na ng naunang nabanggit ni Transportation Secretary Vince Dizon. Lagi naman pong ino-consider talaga natin dyan because of the gravity of the offense na kanila pong ginagawa. Always naman po yan na yung perpetual disqualifications and revocations is on the table sa mga ganitong klaseng violation po. Lalo po nito, napakadelikado po nung ginawa nung driver na ito. Dagdag pa ni Attorney Pua, titingnan din nila ang history ng nasabing driver, lalo na at isa sa nadiskubre ng LTO na 5 taon lang ang naaprobahang validity ng lisensya nito nang siya ay mag-renew. Ibig sabihin, mayroon itong record na violation kaya hindi ibinigay ang 10 years validity ng kanyang lisensya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa right track ang pambansang pulisya sa pagsasagawa ng 5-minute response time ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ng Pangulo, masusukat ang pagiging epektibo ng Philippine National Police o PNP hindi sa mga datos ng pagbaba ng krimen, kung hindi sa kaligtasan ng publiko at kung nararamdaman nila ito sa mga lansangan. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
This year, the PNP marks several critical milestones, including the 5-minute response time strategy. 5 minutes, just a relatively small window of time. But 5 minutes can mean the difference between safety and danger, even between life and death. Ibinida ni Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III ang 911 hotline kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa selebrasyon ng 124th anniversary ng police service ngayong araw. Ipinakita ni Chief PNP na kayang gawin sa iba't ibang lugar sa bansa ang 5-minute response time gaya sa Cavite at Davao. Sa demo ng 911 hotline, unang pinuntahan ang alkalde ng 13 Martires, Cavite. Sinundan ang mga tawag sa iba't ibang lugar sa Davao kung saan agad na nakakumply ang mga pulis bago ang 5 minuto. Ayon kay General Torre, simula ng ilunsad ang 911 Command Center noong August 8, 2024 hanggang June 15, 2025, nasa 17.5 milyong tawag na ang kanilang natanggap. 10.5 million o 60.34% ang tagumpay na naiproseso. Sa 3,574 na tawag naman na natanggap ng 911 hotline para sa police assistance, 94% ang narespondihan sa loob ng 5 minuto mula June 2 hanggang August 10, 2025. Patuloy nating isapuso at isabuhay ang ating sinumpaang tungkulin, maglingkod ng buong husay at tapat, walang bahid ng katiwalian o pagmamalabi sa kapwa, sapagkat sa bawat tapat at mabilis na aksyon ng pulis ay nararamdaman ang tunay na bagong Pilipinas. Pinuri naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pulis sa mabilis na pagresponde. Subalit, ipinahayag din ito ang hamon sa nasabing programa. However, the challenge now is to ensure that, rain or shine, during ordinary days and more so in times of crisis, there are people who will be ready to answer our people's call for help. This is how we rebuild the trust that the police will come no matter what time, no matter what the circumstances, they will arrive. Sinabi pa ng Pangulo na hindi sa mga datos kundi sa kaligtasan ng publiko masusukat kung epektibo ang mga pulis sa kanilang trabaho. We recognize that numbers alone cannot allay the fears of our people. As public servants, we do not ask people to celebrate statistics if their experiences tell a different story. And that's why we must regain the trust of the public through more decisive and responsive actions. And I believe the PNP is now on its right track. Nangako din ng suporta ang Pangulo sa mga pulis na nagsiserbisyo ng tapat at maayos na ginagawang trabaho. Subalit nagbabala rin sa mga tiwali at abusadong opisyal at tauhan ng PNP. Ahanin pa ang pinakamodernong kagamitan kung may ilang pulis pa rin ang umaabuso sa kapangyarihan. We will continue to investigate and hold these people accountable within the bounds of the law. We do not condone wrongdoing among those who are sworn to uphold the law and to protect the citizens of our republic. Inuulit ko, walang lugar ang katiwalian sa ating kapulisan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magde-deploy ng mga barangay tanod ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga pampublikong eskwelahan sa bansa para sa kaligtasan ng mga estudyante sa ilalim ng Memorandum Circular No. 2025-072 na inilabas ng DILG. Makikipagtulungan ang mga barangay sa Department of Education para magtalaga ng mga tanod sa kanilang nasasakupan. Kabilang sa kanilang gagawin ang pagmamando ng traffic, pagpapatrolya sa paligid ng eskwelahan, magmonitor at mag-report ng posibleng banta at iba pang ipagagawa ng mga punong barangay o pulis. Iniikayat din ang mga lokal na pamahalaan na suportahan ang mga barangay tanod sa kanilang mga pangangailangan upang epektibong magawa ang kanilang mga trabaho. Itong nakalipas na mga araw, may mga insidente ng harassment, bullying at shooting incident, partikular na sa Nueva Ecija, ang naiulat na nangyari sa loob ng mga paaralan.
Naniniwala ang pinuno ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na intensyon o plano talaga ng barko ng People's Liberation Army Navy na banggain ng BRP Suluan ng Philippine Coast Guard. Nagkamali lang ito kaya't ang barko ng China Coast Guard ang nasa pool sa nangyaring insidente kahapon sa West Philippine Sea. Ginarawaran naman ng pagkilala ang kapitan at crew ng BRP Suluan na punteriya ng harassment ng nagsalpukang mga barko ng China. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ang assessment natin doon ay yung PLA Navy ship ay talagang ang pakay niya, ang objective niya ay i-ram yung ating Philippine Coast Guard. Yun rin ang assessment ng ating Philippine Coast Guard. Plano talagang banggain ng People's Liberation Army Navy vessel ng China ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard. Ito ang nakita ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa nangyaring habulan at panghaharas ng mga Chinese vessel sa barko ng Pilipinas na humantong sa banggaan ng dalawang barko ng China. Mabuti na lamang at naiwasan ng PCG vessel ang mga barko ng China. Nakita natin na nagbago yung taktika ng China. Sa ngayon ay nag-deploy na sila ng ng kanilang PLA Navy, no? At isa itong simbolo ng pagiging agresibo ng China. Sinasabi nila na tayo daw ang nanggugulo dun sa West Philippine Sea, pero kitang-kita natin kahapon dun sa nangyari na sila mismo ang nanggugulo, no? Hindi anya papayag ang Pilipinas sa pag-angkin ng China sa Bajo de Masinloc dahil nakaangkla ang paggiit ng Pilipinas sa international law at sa desisyon ng International Tribunal na nagpawalang bisa sa pag-aangkin ng China sa lugar. Pero sa bagong level ng agresyong ito ng China, plano ng AFP na magsagawa ng pagpupulong sa kanilang hanay, kasama na rin ang PCG. Hihingi rin sila ng gabay sa Pangulo upang pag-usapan ang kanilang susunod na mga hakbang. Marami naman anya ang opsyon sa pagtatanggol ng karapatan ng Pilipinas, kabilang na ang paggamit ng warship at joint patrol kasama ang ibang kaalyadong bansa. So, alalahanin po natin na hindi lang tayo nag-iisa dito sa rehyong ito, no? We have other players in the region. So, we may come together to act against these aggressive actions by China. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, plano ng China na ipitin ang barko ng Pilipinas. It was a pincer move designed to catch the Philippine vessel in the middle of two larger ships. Hindi anya katanggap-tanggap ang ginawa ng mga barko ng China kahapon. Pero hindi malayong maulit ito hanggang nananatili ang iligal na presensya ng China sa West Philippine Sea at patuloy ang mga isinasagawang panghaharas sa mga barko ng Pilipinas. Tinanong din ng Philippine Navy kung pasok na sa rules of engagement ang nangyari kahapon para makialam na ang Navy ng Pilipinas. Ito ang kanilang sagot. The rules of engagements are a set of rules that governs the use of force for mission accomplishment. The Chief of Staff has been very clear that in all operations in the West Philippine Sea, to include Bajo de Masinloc, the use of force for mission accomplishment is not authorized without infringing on the universal right of self-defense, defense of one's unit, or defense of others. That provides also sufficient flexibility for the ground commander when to act. Samantala, binigyang pagkilala ng Philippine Coast Guard ang mga kawani ng BRP Suluan dahil sa kanilang magaling na seamanship sa kabila ng panghaharas ng mga barko ng China kahapon. Ilang beses na muntik mabangga ang barko ng Philippine Coast Guard, ngunit nakailag sa kabila ng dangerous maneuver, blocking at water cannoning ng mga barko ng China. Ginawaran ng Coast Guard Bronze Cross Medal ang mga crew ng BRP Suluan at augmentation personnel. Samantalang Coast Guard Distinguished Service Medal ang iginawad sa kapitan ng barko na si Captain Jomark Angge. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa na search and rescue operation ng Chinese Coast Guard at 8 militia ships
15 to 25 nautical miles sa silangang bahagi ng Scarborough Shoal simula kahapon. Batay ito sa monitoring ng Sea Light Director at Maritime Sea Expert na si Ray Powell. Ito'y kasunod ng nangyaring insidente ng banggaan ng 2 barko ng China habang hinahabol ang barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal kahapon. Hanggang sa ngayon, walang ibinabatong automatic identification o AIS signal ang na-damage na barko ng China Coast Guard na CCG 3104. Nananatili ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Ito ang ipinahayag ng Malacanang isang araw matapos isiwalat ni PBBM ang mga umano'y anomalya sa government flood control projects. May panawagan din ng Malacanang sa sino mga opisyal ng pamahalaan na may nalalaman sa isyung ito. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Idiretso na po nila to sa Pangulo kung meron silang partikular na pangalan na alam at para po mas mabilis ang pag-iimbestiga. Sa gitna ng ginagawang investigasyon sa mga flood control projects ng pamahalaan, nanawagan ng Malacanang sa mga lokal na opisyal na idirekta na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusumbong kung may nalalamang anomalya sa nasabing mga proyekto. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang kailangan lamang ng Pangulo ay malinaw na ebidensyang makapagtuturo na may mga kontratista o politikong nagsamantala sa proyekto. Ayaw naman po natin magkaroon ng witch hunting na kahit wala pa pong ebidensya, parang nalaman mo lang ayun may anomalya, pero walang ebidensya, mahirap naman po kasi baka yung mga ibang inosente ay madamay. Inihalimbawa ng Malacanang ang ginawa ni Pasig City Mayor Vico Soto kung saan pinost niya sa kanyang social media account ang pamamayagpag ng ilang kontraktor sa kanyang nasasakupan na nasa listahan rin ng ibinulgar ni PBBM. Ayon kay Yusek Castro, mahalagang maimbestigahang mabuti ang mga kontratista kung naipatupad bang mabuti ang mga proyekto ng gobyerno. Unang-una po, ang magiging basehan po ito ay kung existing ba yung project, pangalawa, operational ba, pangatlo, kung effective. So yun yung titignan. Una, ghost project ba yan o existing? Kung existing man, operational ba? Gumagana ba? O kung gumagana ba? Epektibo ba para sa pag-control ng baha? Sa gitna naman ng mga isyu na ito, ayon kay Castro, nananatili pa rin ang tiwala ni Pangulong Marcos Jr. kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Manny Bonoan. Nananatili pa rin po ang tiwala kay Secretary Bonoan. Hindi naman po siya kasama sa pag-iimbestiga. Pero kinakailangan lang po kasi natin yung mga records na magmumula din sa DPWH. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Formal nang naipresenta ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 6.793 trillion peso 2026 National Expenditure Program. Hudat ito na handa na ang Malacanang para isumite ang panukalang budget sa Kongreso. Inaasahang bukas, ibibigay na ng DBM ang 2026 budget proposal sa Kamara. Nakaayon ang 2026 proposed budget sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Ayon sa Palasyo, susuportahan ng 2026 NEP ang pangunahing karapatan ng mga mamamayan sa edukasyon, kalusugan at iba't ibang serbisyo. Isang motorcycle rider ang nagtamo ng injuries matapos itong bumangga sa isang kotse sa Quezon City madaling araw ng August 11. Samantala, isang lalaking nasagasaan sa R. Castillo Street, Erome, Agdao, Davao City ang magkatuwang na tinulungan ng UNTV News and Rescue at Central 911. Ito ang balita ni Hazel Ferzas. Sir, good morning po. From UNTV po, pwede po kami tumulong, sir. Sige. Pauwi na ng bahay ang 31 anyos na lalaking motorcycle rider nang mabanggang sinasakyan nitong motorsiklo sa kasalubong na kotse bandang 1:30 ng madaling araw, August 11. Nangyari ang aksidente sa kanto ng Aurora Boulevard at Balete Drive, Quezon City.
Agad na tumugon ang UNTV News and Rescue ng tawagan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Alin po sir yung pinakamasakit? Yun lang po yung may sugat sir. Ito lang. Pero dito po sa ibang bahagi ng katawan, wala naman po sir. Nawalan po ba kayo ng malay sir? Hindi din man. Paano po kayo bumagsak sir? Pahiga? Hindi naman po natanggal tong yung helmet nyo? Natanggal. Ayon sa biktima, mabagal naman aniya ang kanyang takbo, ngunit hindi inaasahan na masagi niya ang kasalubong na kotse. Hindi naman nawala ng malay ang lalaki. Nagtamo ito ng mga galos sa kanang paa at binti. Agad nilapatan ng paunang lunas ang biktima at dinala sa East Avenue Medical Center. Wala namang natamong injury ang driver ng nasabing kotse. Sa Davao City, isang lalaking tumatawid sa kalsada ang nasagasaan ng motorsiklo. Ayon sa saksi, mabilis umano ang pagpapatakbo ng nakabangga. Ang usap niyang lingkod siya, ma'am, gikan siya sa tabok ang gatong lalaki. So pagtabok niya, ma'am, gikan ang motor to gikan sa sigura siya ginagawa. Nasa naman, no? Nangyari ang aksidente sa Arcastillo Street, Jerome Agdao, Davao City, pasado 1:00 ng madaling araw, August 11. Magkatuwang na tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at Central 911 ang pasyente. Nagtamo ang lalaki ng hiwa sa likod ng ulo, kanan at kaliwang hita at mga paa at galos sa kanang siko at kamay. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng grupo at dinala sa Southern Philippines Medical Center. Hazel Fuerzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aminado si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno na isang hamon ang pagpapasa ng panukalang Constitutional Convention o CONCON para amyendahan ang saligang batas. Subalit ayon sa kongresista, panahon na para i-update ang konstitusyon dahil ugat ng maraming sigulot ngayon ang mga salita sa saligang batas na malabo gaya ng forthwith. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So para mawala na lahat itong mga alinlangan na ganito, naisip namin na magpaandar na tayo ng isang constitutional convention. Panahon na para amyendahan ang 1987 Philippine Constitution. Ayon kay House Deputy Speaker Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno, pinagmumula ng hindi pagkakaunawaan at krisis ang tinatawag na constitutional ambiguities o mga bahagi ng saligang batas na malabo, hindi tiyak o kulang sa detalye. Isang malaking halimbawa nito ang salitang forthwith sa Article 11 ng saligang batas kung saan nakapaloob ang accountability o pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Lumikhaan niya ito ng kontrobersya matapos pagtalunan kung ilang araw, linggo o buwan ba dapat makapagsagawa ng paglilitis matapos ma-transmit ang articles of impeachment ng Kamara sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang problema kasi maraming mga salita sa ating saligang batas, hindi sinasabi talaga kung ano ang specific na ibig nilang sabihin. So yan, halimbawa yan, sa impeachment talaga, ang magiging panukala namin dyan, ilagay yung period. Talagang ilang araw, ilang oras, ilang linggo, talagang malinaw para wala nang pag-uusapan na kung kailan ba talaga yan. Ayon kay Deputy Speaker Puno, maghahain siya ng isang joint resolution para makapagsagawa ng Constitutional Convention o CONCON para sa charter change. Tumutukoy ang CONCON sa paraan ng pag-amyenda ng saligang batas kung saan ang mga tao ang naghahalal ng mga kinatawan para pag-usapan, suriin at buuin ang mga gagawing pagbabago sa konstitusyon. Aminado naman ang kongresista na malaking hamon ang pagpasa ng ganitong uri ng panukala lalo na sa Senado. Kaya magsasagawa ito ng maikting na konsultasyon lalo na sa mga kapwa mambabatas na tumututol dito. Pagtitiyak din ito, tutugunan ang mga concern ng mga nag-aalinlangan sa pag-amyenda ng saligang batas. So, ang trabaho natin, isubukan natin siguro maghanap ng paraan kung paano mapapahupa yung kanilang mga alinlangan tungkol dito sa CONCON. Sabi ko nga, magiging mahirap ito. Pero, mabuting mahirap. At least alam natin na mahirap kaya mas susubukan natin ng maayos. Di ba? Pero may oras pa. If you're worried about that time, I think there is time. Samantala, nagpahayag naman kahandaan ng ilang kongresista na pag-aralan ng isinusulong na panukalang amyendahan ng konstitusyon sa pamamagitan ng CONCON. I'm not closing the idea
of amendments, lalo na yung mga binanggit na mga ambiguous provisions ni Congressman Puno. So we need to study that very well. At the very least, pag-usapan ano ba yung mga problematic provisions today, na mga out-of-date provisions na hindi po nagre-reflect ng present reality po ng ating pambansa. Noong Hulyo, inihain ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin ang resolution of both houses number 1 na layo namang amyendahan ng economic provision, gayon din ang Article 1 ng Saligang Batas na tumutukoy sa National Territory Provision. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubuo ng Constitutional Convention para amyendahan ang 1987 Constitution. Ito ang pahayag ng Malacanang kasunod ng panawagan ni Deputy Speaker at Antipolo City 1st District Representative Ronaldo Puno para sa CONCON upang marepaso ang ilang malabong probisyon sa konstitusyon at makapaghain ng reforma sa charter. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang posisyon ang Malacanang ukol dito dahil wala pang detalye ang panukala. Sa kabila naman ito, hindi naman anya tutol ang Pangulo sakaling ito ay para sa ikaliliwanag ng ilang probisyon ng konstitusyon. At sa ngayon po ay hindi pa po masasabi ng Palasyo at ng Pangulo kung ano magiging reaksyon dahil hindi pa naman po nakikita ang detalye na gagawin patungkol po dito. So, kung ito naman po ay ikagaganda at ikaliliwanag para hindi na mabutasan ang anumang mga provision dito sa Constitution, hindi naman po ito tututulan ng Pangulo. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, June, bumaba na sa 450,000 ang bilang ng mga sundalo sa South Korea na 20% mas mababa kumpara sa bilang sa nakalipas na 6 na taon ayon sa Ministry of National Defense. Ang patuloy na pagbaba ng birth rate sa bansa ang isa sa itinuturong sanhi ng pagliit ng bilang ng mga sundalo. Nananatiling mandatory ang military service para sa lahat ng kalalakihan sa South Korea na may sapat na gulang. Ito ay dahil sa patuloy na banta ng digmaan sa pagitan ng South Korea at North Korea na may 1.3 million na aktibong sundalo. Mabalaan ng mga eksperto, kailangan ng South hinang hindi bababa sa kalahating milyong South Korea na sundalo para matiyak ang depensa ng bansa. Bilang tugon, tinaasa ng South Korea ang defense budget para sa taong 2025 sa mahigit 60 trillion won na mas malaki pa sa kabuuang GDP ng North Korea. Nagkasundo ang US at China ng karagdagang 90 days extension sa dapat sanang 64% tariffs na ipapataw sa mga Chinese goods imports. Ang extension ay matapos ang pagsapit ng deadline na ibinigay ng US sa trading partners nito sa buong mundo. Kung matutuloy ang pagpapataw ng mahal na taripa, posibleng tumaas ang presyo ng halos lahat ng imported goods na mula sa China. Nagbabala si US Treasury Secretary Scott Bessent na kung hindi titigil ang China sa pagbili ng Russian oil, ay posibleng payagan ni Trump ang 500% tariffs na ipinapanukala sa US Congress. 2 taong gagawing libre ng pamahalaan ng Nepal ang pag-akyat sa 77 bundok sa bansa. Layon ng hakbang na magbukas ng trabaho, magpasigla ng lokal na ekonomiya at ipakilala ang magagandang tanawin sa iba pang lugar sa Nepal. Kasabay nito ang pagtataas ng permit fee sa Mount Everest na aabot na sa $15,000 simula Setyembre. Karamihan sa mga bundok na libreng maaakyat ay matatagpuan sa mga liblib na lugar sa bansa, gaya ng probinsya ng Karnali at Sudus Paschim na itinuturing ding training ground para sa mas matataas na bundok gaya ng Everest.
Dapat maprotektahan ang interes ng Ukraine at seguridad ng Europa. Ito ang nais ng mga European leaders na maging paninindigan ni United States President Donald Trump sa nakatakdang pag-uusap nila ni Russian President Vladimir Putin sa Alaska. Iginiit ng European Union na dapat kasama ang Ukraine sa naturang pag-uusap, lalo na patungkol sa pagtatapos ng digmaan sa Russia at Ukraine ang pag-uusapan ng dalawang leader. Sinabi rin ng EU na kailangang sumang-ayon ng Russia sa full ceasefire bago pa magbigay ng anumang concession. Bagamat nagpahiwatig si Trump na maaaring magbigay ng lupain ang Ukraine sa Russia, susubukan pa rin niya na mabawi ang ilang teritoryo para sa Ukraine. Samantala, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na duda siya sa intensyon ni Putin sa pakikipag-usap kay Trump. Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так, як і раніше. Тиснути на Україну так, як і раніше. Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jet de Ocampo. Magandang gabi. Itinagi ni Senate President Francis Escudero na may kaugnayan siya sa isa sa 15 kontratista ng gobyerno na isinawalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa halip, sinabi nito na isa itong demolition job laban sa kanya. Sinangayon na naman ni Senator J.V. Ejercito na matagal nang may demolition jobs sa Senado. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Merong demolition PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yun. Demolition job. Ganito inilarawan ni Senate President Francis G. Escudero ang pag-uugnay sa kanya sa mga anomalya kaugnay ng flood control projects. Partikular ito sa isa sa 15 kontratista ng gobyerno kaugnay ng mga naturang proyekto simula noong 2022. Ayon kay Senador Escudero, malisyoso ang artikulong lumabas kaugnay ng koneksyon niya sa isa sa mga contractor na nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa mga impormasyon na nakarating sa tagapangulo ng Senado, mula umano ang paninirang ito sa House of Representatives. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor? Hindi naman ako kontraktor. Inamin naman ni Escudero na ang naturang contractor ay naging campaign donor niya. Ngunit mas malaki pa nga niya ang bahagi ng pondong nakuha umano ng naturang kontratistang taga Sorsogon bago pa siya makabalik ng Senado noong 2022. Giit nito, hindi siya bahagi ng anumang negosyo kaugnay ng construction o supply para sa pamahalaan mula nang pumasok siya sa gobyerno noong 1998. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Meron kaming bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yun ay nakuha. Kumpiyansa rin si Senador J.V. Ejercito na walang sino man sa panig ng Senado ang konektado sa mga kontratista sa listahan ng Pangulo. Wala. Mukhang mas maraming konektado ito mga tolo. Baka sa makabilang house siguro. Sa amin mukhang wala. Wala kami kilala eh. Kinumpirma rin ni Senador J.V. na matagal nang nangyayari ang mga paninirang ito sa Senado. It started nung una si former President Mig Zubiri
Di ba? Kung inyo maalala, bago siya napalitan, may mga ganon ding PR job against him. Tapos nung napalitan na si SP Cheese, dahil kasi may mga may mga issues kay Senate President Mig Zubiri, nabukol-bukol doon. Ngayon, si SP Cheese naman. Ayon naman sa isang House leader, dapat tukuyin na ng Senate President kung sino ang partikular na nasa likod ng sinasabi nitong demolition job laban sa kanya. Yung demolition job, siguro bangitin niya kung sino specifically para magkaayos-ayos na sila. Masama yung pagka-blanket na sinisiraan ako dito sa Kongreso. Lahat kami tinatamaan, kaibigan ko si Senator Cheese Pati ba ako, nadamay na naman dyan sa akusasyon na yan. Hindi, walang ganyanan. Wag natin lalahatin. Siguro banggitin niya na kung sino yun para at least magkasagutan na sila. Ngunit may duda naman kaugnay ng sinasabing demolition job ang isa pang kongresista. I don't think so. Hindi ko naman alam kung sino din yung pinapatungkulan niya na meron pong demolition job against him. Sa kabila ng mga issue na ibinabato sa Senado, sinabi ni Senate President Jesus Cordero na nasa kamay na ng kanyang mga kasamahang senador kung may epekto ito o wala. Ngunit buoan niya ang kanyang paniniwala na nakikita nilang paninira lamang ito at parte ng demolition job na pinagdadaanan hindi lamang niya kundi ng ilang mga senador na pumuposisyon laban sa impeachment. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mas mahal at matagal matapos sa mga school buildings sa gawa ng Department of Public Works and Highways kumpara sa gawa ng mga non-government organizations. Ito ang napag-alaman sa isinagawang pagdinig sa Senado kanina. Kaya naman nais ng mga mambabatas na magkaroon ng standard price para sa pondong ibibigay sa school construction projects. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Still, mura pa rin ang suma total ng pag-construct nila ng classroom versus sa inyo, napakamahal at napakatagal. Yun na yung problema dito ngayon. Matagal bago mabuo, mahal pa ang konstruksyon. Ito ang nakita ng Senado batay sa mga nakalap na report tungkol sa school buildings na ipinapagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa Department of Education o DepEd. Sa ipinakitang ulat ng isang stakeholder, malaki na ang 3.1 million pesos na budget para sa isang classroom at kaya pantapusin sa loob ng isang taon. Habang pagdating naman sa DPWH, base cost pa lamang ang 3.5 million pesos na pondo kada isang kwarto at inaabot pa ng 3 taon bago matapos ang konstruksyon. The use of materials, the kind of cement, the kind of wood, ano kayang ginto ang ginagamit ng DPWH na halos doble? Paliwanag ng DPWH, iba ang kanilang design parameters at mayroon ding mga karagdagang bayarin kaya kailangan ng mas malaking budget. Pero maraming factors kasi dahil yung isa yung sa foundation binanggit ni Senator Gatchalian kanina. Pag malambot yung foundation, saka sir meron tayong indirect cost na yung mga overhead which is talagang kasama naman sa program. Ayon kay Senator Bam Aquino, chairperson ng Basic Education Committee, kailangang magkaroon ng pamantayan pagdating sa pagbibigay ng pondo sa school construction. When we put together the fund, ang na-imagine natin, there will be a council headed by DepEd that will award basically the price and the specs to LGUs and NGOs that want to participate in school building. Dapat standardized siya. May standard price, may mga additional, kunyari dun sa foundation o dun sa layo ng lugar. Sa pamamagitan ng pagbubuo ng Technical Working Group, mababalanse kung ano ang kailangang classroom base na rin sa geographical location ng isang eskwelahan. Ma-compare talaga natin yan and we look for the best specs that we can provide. That can be one of the output of this of the hearings. Para in the end, we can say, kaya to ng 1.5 million, kaya to ng 2 million. Tiniyak naman ni Senator Aquino na magtutulungan ang iba't ibang grupo mula sa gobyerno at private organizations upang matugunan ang classroom shortage sa bansa. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang 2 taong pagkakaantala, sisimula na ng Department of Transportation ang konstruksyon sa 2 estasyon ng North-South Commuter Railway na Solis at Blumentritt Stations sa Maynila.
Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, itinuturing nilang mahalagang connector ito dahil ito ang magdudugtong sa linya ng tren mula Valenzuela City papasok ng Maynila. Ito ang balita ni Benedict Samson. Kahit na mahigit 1 kilometro ganito, 2 taon tong hindi gumalaw. Na-award yung kontrata dun sa Indonesian Consortium noong 2023 pa. Ngayon lang to nagsimulang gumalaw, no? Under the leadership of Yorme. Nagsimula na kaninang umaga ang clearing operations ng Department of Transportation at Manila City Local Government Unit sa Old Antipolo Street na daraanan ng North-South Commuter Railway. Sa naturang proyekto, 2 istasyon ang itatayo, ang Solis at Blumentritt Station. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, napakahalaga ng gagawing linya ng tren sa lugar. Critical to kasi ito ang papasok mula Valenzuela, papasok na ng Metro Manila, ng Maynila. No, and ang Valenzuela kasi okay na tuloy-tuloy na yan papuntang Clark. Pero ang bottleneck talaga natin mula Valenzuela, papasok ng Caloocan, papasok ng Maynila. Yun ang critical na portion talaga. Because it's been there has been a delay for 2 years. No one is moving here. But we try to show our support by approving. Ito po para na po sa kaalaman ng lahat, mapa-barangay, mapa-community, no, the city interpose no objection to the project. Nagpapasalamat naman ang DOTR, Manila City LGU at mga residente sa bahaging ito ng Old Antipolo Street dahil hindi na madedemolish ang kanilang mga bahay. Sa nauna kasing plano, kabilang ang mga bahay na ito sa gigibain dahil masasagasaan ng NSCR project. Imbis na maraming madamay na mga properties and institution like churches and school, through some engineering and reconsideration of the Secretary, malaking portion na hindi na po magigiba. Isa nga si Nanay Rosario Morales na noong 1960 pa nakatira dito, kung kaya't masakit sa loob niya nang mabalitaan na madadamay ang kanilang bahay sa gigibain. Siyempre nalungkot ako kasi dito na lumaki yung mga anak ko, tapos magkakaganon. Inut-inut namin napagawa ito, tapos paalisin kami. Nakakalungkot talaga. Pero ngayon natuwa ako dahil sabi, hindi na kayo mapapaalis. Ang saya, sabi ko ganun. Dinadasal po ako yan. Ganito rin ang pakiramdam ni Francia Alcantara na bukod sa may maliit na hanap buhay, ay sa Maynila na rin nag-aaral ang kanyang mga anak. Kaya sabi ko, sayang naman kung paaalisin. Kasi pwesto naman siya, maayos naman. Yung lang problema dito, yung binabaha yung mga bahay. Dito nag-aaral kasi yung mga anak ko. Kasi sa ibang lugar, mga malayo. Pag dito ka po pa mag-aaral, malayo. Bukod sa linya ng tren, isa rin sa gagawin ng DOTR ang dagdag na floodway sa lugar. No, magtatayo tayo ng dodoble natin yung box culvert sa ilalim nitong Antipolo Street. Pero ngayon i-announce ko na merong request si Yorme na inaprobahan na namin yung ilalim ng Riles, kasi ang i-release natin elevated, no? So yung ilalim ng Riles, gagawa tayo ng dagdag pang flood control doon, at sa itaas ng flood control gagawa tayo ng bike lane at pedestrian lane para naman yung mga kasamahan natin, mga kababayan nating mga taga Maynila dito sa Antipolo, may maganda naman silang lalakaran at na safe sa ilalim ng ating Riles. Tuwan-tuwa kami kasi madadagdagan ang aming floodway, madodouble up, walang toss gas ang Maynila. Nakita nyo yung mga ininyero ng Indonesia at Japan, they presented to us that the creek side will be doubled at better. So pagdating niyan, dire-diretso sa Sunugapog, maganda ang daloy ng tubig baha from Blumentritt, Santa Cruz, and Tondo area. Inaasahan naman na sa taong 2032 ay makapag-ooperate na ang linya ng tren hanggang sa Calamba City sa Laguna. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan na ngayon ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB
ang petisyon kaugnay sa hirit na dagdag pasahe sa mga pampasaherong jeep dahil sa ilang serye ng oil price hike. Sa isang payag, sinabi ng LTFRB na under review na nila ang pisong dagdag na provisional fare at iba pang fare adjustment na hinihiling ng ilang transport groups. Sakop nito ang mga tradisyonal, maging ang mga modernong jeep. Tiniyak naman ng ahensya na pinag-aaralan nila itong mabuti at sinigurong babalansihin ang parehong kapakanan ng mga operator, driver at mga pasahero. Hinikayat ng iba't ibang grupo kasama ng aviation workers at civic group ang Korte Suprema na ideklarang walang bisa ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA Public-Private Partnership Concession Agreement. Tinututulan din nila ang napakataas anilang mga service fee sa paliparan. Ito ang balita ni Dante Amento. Kaya kami nananawagan kay Pangulong BBM na busisiin din to kagaya ng sinabi niya sa flood control program at habang iniimbestigahan to, isuspinde, itigil muna ang implementasyon nito. Kontrata na yan dahil September fully implemented na to eh. Dumulog sa Korte Suprema kanina ang ilang grupo tulad ng Samahang Mawa sa Paliparan ng Pilipinas, National Confederation of Labor, civic groups at iba pa. Hiling nila sa Korte Suprema na ideklarang labag sa konstitusyon at walang bisa ang MIA Revised Administrative Order No. 1. Ito ang nagpapahintulot sa bagong operator ng Aquino International Airport, ang NAIA Infrastructure Corporation NNIC na pinangungunahan ng business tycoon na si Ramon A. na pamunuan ang rehabilitasyon ng paliparan. Gusto rin na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang hukuman para ang pagpapatupad ng concession agreement na pinasok ng gobyerno at ng private operator. Daing na mga ito, napakalaki ng itinaan ng mga babayaran sa paliparan. Unang-unang tumaas yung parking, ano? Ngayon, itong December, meron pa silang mga itataas, mga renta, aeronautical fees, mga iba pang miscellaneous na mga fees na nasa AO1. Ang domestic pass service charge nila mula sa 200 pesos ay tumaas ng 309 pesos o 95% increase. Samantala, ang international passenger service charge ay tumaas sa 950 pesos mula 550 pesos o 73% increase. So ngayon, ito validated to 700% ang tinaas sa mga upa. Mga upa ng yan, kagaya ng Cebu Pacific, ng PAL, ng Macro Asia, ng Lufthansa Technic, nagtaas na. Kaya ito ay isang nangyaring pagtaas ng ticket sa Siargao ay maaari o hindi na maaari. Yan ang dahilan. Kaya nagtaasa na. At marami pa magtataasa na yan. Bukod pa nila ito sa pagtaas ng iba pang bayarin tulad ng parking fee, airline landing, take-off at renta sa commercial spaces sa loob ng NAIA complex. Itigil muna yung paniningil na nakaplano sa September. Huwag munang mag-implement. At yun naman ay sinabi ni Ramon Ang sa akin nung kami magpikit sa San Miguel. Handa siya makipag-usap. Hindi umano kinonsulta ang mga stakeholder bago ito inaprubahan. Naagrabyado nila ang mga mahihirap na pasahero na gumagamit ng serbisyo ng airport dahil dito. Wala pang reaksyon ang NNIC sa hakbang na ito ng ilang grupo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Agosto. Base sa anunsyo ng Meralco, tataas ng 63 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng generation at transmission charges. Nangangahulugan ito ng dagdag na 125 pesos na bayarin para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Dagdag na 188 pesos kung 300 kilowatt hour, 251 pesos naman kung 400 kilowatt hour at 313 pesos na dagdag bayarin kung umaabot sa 500 kilowatt hour ang konsumo sa kuryente. Samantala, pinag-iingat naman ng Meralco ang kanilang mga customer, lalo na ang mga senior citizen, hinggil sa kumakalat na messages ukol sa umano'y refund sa kuryente. Ayon kay Joe Saldariaga, tagapagsalita ng Meralco, hindi totoo na may ibinibigay silang refund, kaya't payo nila sa publiko,
huwag nang i-click ang mga link na ipinadadala sa mga consumer mula sa unverified numbers. Wala po kaming refund o anumang pagsoli pera o soli bayad through e-wallets or third-party platforms. Huwag nahunin yung pansinin yan kasi malamang fraudulent message yan. Ibig sabihin bogus ho yung mensaheng yan. Ginagamit nila yung SMS spoofing to make them appear as if this came from a legitimate platform. Ipinagbabawal na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang online gambling sa mga public officials batay sa inilabas nitong bagong kautusan. Sakop ng memorandum ang mga DILG personnel, elected at appointed na opisyal ng local government unit at mga empleyado ng attached agencies ng DILG. Maaring patawan ng kasong administratibo o iba pang kasong kriminal ang mapatutunayang sangkot dito. Ang kautusan ay alinsunod sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na nagbabawal sa mga public officials at empleyado ng gobyerno na pumunta sa mga kasino upang mapanatili ang integridad ng serbisyo publiko. Hindi bababa sa 5 ang nasawi habang 9 naman ang injured sa naaksidente ng sasakyan sa Central Luzon Link Expressway kaninang umaga. Ayon sa La Paz Tarlac Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 11 sa mga pasyente ang dinala sa Tarlac Provincial Hospital, habang ang 3 naman ay sa Jackson's Medical Center. Mabilis ang takbo ng sasakyan nang tumama ito sa barrier sa CLX. Ipinasa ang 2 Japanese language training school sa Cebu na sangkot sa illegal recruitment. At sa Northern Samar, operational na ang bagong bukas na satellite warehouse ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Cebu, ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW ang 2 Japanese language training centers. Ayon sa ahensya, nag-aalok ang mga ito ng trabaho sa Japan nang walang lisensya mula sa DMW. Unang isinara ang Basalo Japanese Language School Incorporated sa Minglanilla na nag-o-offer ng 6-month Japanese language training kapalit ang halagang 72,000 pesos bilang training fee. Pagkatapos nito ay ire-refer ang mga aplikante sa employer sa Japan. Ikalawa naman ang Nala Cebu Language Training Center sa Cebu City. Nag-aalok naman ito ng N4 at N5 level ng Japanese language training na nagkakahalaga ng 22,500 pesos. Pagkatapos nito ay aalokin sila ng trabaho sa Japan. Nilagyan na ng mga closure order ang 2 Japanese language training center. At sa Northern Samar, operational na ang satellite warehouse ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang 40 million pesos na warehouse ay ginagamit para sa pagtatago ng mga essential food packs at iba pang relief items na ipamamahagi kapag may sakuna. Kaya nitong mag-store ng food packs at iba pang materials na sapat para sa 10,000 hanggang 15,000 na mga pamilya. Inaasahan ngayon ang mas mabilis na pamamahagi ng ayuda sa Northern Samar dahil sa bagong warehouse. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang babayaran ng mga pasyente sa mga public hospital na nako-confine sa sakit na leptospirosis. Ito ang tiniyak na lokal na pamahalaan at Public Health Office ng Bulacan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa lalawigan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Lumusong po yun sa baha. Yun po, hindi naman po namin po talagang sure na ganyan po magiging sakit niya po eh. Nasugod po ng ospital po yan. Ano po yan, nilalagnat po siya. Sumusuka po at saka sumasakit po ang ulo. Isang linggo nang nakumpine sa ospital ang 21 anyos na anak na lalaki ni Marilyn.
Iniisip nitong noong una na ordinaryong trangkaso lang ang sakit. Ngunit habang tumatagal, tuluyan na itong nanghihina dahil sa ubo at hirap sa paghinga. Kaya kahit walang pera ay isinugod nila ito sa ospital. Na-confine pa lang po, saka yung mga martis po noon ng gabi, saka po namin nakita po na unti-unti pa may lumalabas po sa balat niya na dilaw. Medyo na okay naman po siya ngayon yung nadala po siya sa ospital. Medyo nakaginhawa naman po siya ngayon kumpara nung dati po. Nagpapasalamat po kami, mayroon po ganitong ospital na dialysis din naman po siya. Isa lamang ang anak ni Marilyn sa 10 pasyente na naka-admit ngayon sa Bulacan Medical Center o BMC sa Malolos na kasalukuyang under dialysis. Ayon sa internal medicine doctor na naka-assign sa mga leptospirosis patient, moderate to severe cases lang ang naka-admit sa BMC. Wala namang dapat ipag-alala, lalo't may libreng gamot at doktor na tumitingin sa kanila. Ang gamutan po natin dito, libre yon, wala silang nilalabas. So ngayon, kapag ang pasyente kasi dumating sa amin at nakita namin na may chansang moderate to severe yung classification nila, tinitignan din namin yung parameters. Syempre, hindi siya automatically pag moderate to severe, naka-dialysis agad. Meron yung iba, mag-undergo lang sila ng steroid therapy. Samantala, sa tala ng Bulacan PHO, 37 na ang kaso ng leptospirosis sa probinsya. Ilan dito ay mula sa bayan ng Malolos, Giginto, Paumbong, Maykawayan, Marilao, Kalumpit at Tagunoy na nalubog sa baha ng nagdaang bagyo. Paliwanag ng Bulacan PHO at LGUs, may sapat na doxycycline na pinamimigay sila bilang proteksyon sa leptospirosis. Pero kailangan ng medical advice ng doktor bago ito inumin at wala ring babayaran paglabas ng pasyente sa ospital sakaling ma-admit dahil sa naturang sakit. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong sa Senado ang panukalang ibalik sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagtatalaga ng rehabilitasyon ng pumping stations. Ito ay matapos matuklasan ni Senador Raffy Tulfo na nasa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mandato at budget para sa rehabilitasyon ng mga ito. Sa ngayon, hawak lang ng MMDA ang pangangasiwa ng operasyon at upgrade ng mga ito na mahalagang depensa laban sa mapaminsalang epekto ng pagbaha sa Metro Manila. Sang-ayon din si Senador J.V. Ejercito na ibalik sa MMDA ang buong pangangasiwa sa pumping stations. Well, ang dati, alam ko na MMDA talaga in charge doon sa mga flood control management ng Metro Manila, no? Siguro nagkaroon din ng problema noon kaya naibalik sa DP, pero now that DP is having so much problems, baka nga magandang maibalik din sa MMDA, pero MMDA din kasi may mga issues, pero tignan natin, no, itong budget hearings, no, na kailangan himayin if they deserve and if they are capable of running the pumping stations or maintaining. Patuloy ang isinasagawang Disaster Resiliency Summit ng pamahalaan sa iba't ibang lugar sa bansa bilang bahagi ng pagpapaigting ng kahandaan ng mga komunidad sa panahon ng mga sakuna at kalamidad. Sa Cordillera, ipinagmamalaki ang kultura ng bayanihan na malaki ang nagiging ambag sa pagiging handa nila sa kalamidad. Ito ang balita ni Grace Dr. Lero. The science, technology, innovation, and of course, yung ating rich na culture, no? Yung pagdadamayan, the binatang spirit, yung bayanihan, we will become stronger in addressing all these calamities and disasters. At yan ay napapatunayan naman natin. Bawat challenges na dumaraan dito sa Cordillera, kaya natin. Binadang o diwa ng bayanihan at pagtutulungan ang pangunahing katangian ng mga taga-Cordillera. Ito ang sikreto ng pagiging matatag at handa ng mga mamamayan sa anumang sakuna at kalamidad. Ayon sa Office of Civil Defense Cordillera, ang katangiang ito nalikas sa mga taga-Cordillera kasabay ng paggamit ng mga bagong inobasyon sa teknolohiya ay nakatulong upang lalo pang mapaigting ang kahandaan o pagiging disaster resilient ng kanilang komunidad. You would compare yung statistics, no?
yung mga previous years, mababa na po ang ating ang statistics natin as regards to casualties during calamities and disaster. At nakikita naman natin, even yung mga support system natin, bago pa lang dumating ang kalamidad, nandyan na. Naka-front load na o naka-preposition na sa ating mga municipalities and even sa barangays. Sa idinaos na 2 araw na disaster summit sa Baguio City, nagkaroon ng lectures patungkol sa bagong improvement sa disaster management. Gayon din ng mga polisiya, estratehiya at mga plano kaugnay ng pagpapaigting ng disaster preparedness ng mga lokal na pamahalaan at mga residente. Mayroon ding Disaster Equipment Expo kung saan nakadisplay ang iba't ibang kagamitan na maaaring magamit sa panahon ng sakuna gaya ng mga communication at rescue equipments. Ang disasters ay dynamic. Ibig sabihin, nagbabago po ito sa through time and space. So kailangan din nating i-continuously na i-improve using the doctrine of continuous improvement. Patuloy po natin dapat pinag-aaralan kung paano natin na-adjust din yung mga sistema natin para hindi tayo maiwanan dun sa mga nangyayaring pagbabago sa panahon, pagbabagong risk sa ating mga communities. Dito mismo nga MDRRM tayo, kitan tayo agala tayo nagiti equipments nga makatultulong nga nang nangruna kada tayo. Kana de ko nakaroon, Jane Mayak ito nga kita kumano ada dagay ko napintas nga quanti communication system and at the same time dito drone. Mahalaga para sa Office of Civil Defense Cordillera na magkaroon ng ganitong klaseng mga aktibidad upang magkaroon ng sustainability at mapaigting pa ang kultura ng bayanihan at pagiging handa ng mga mamamayan ng Cordillera sa panahon ng sakuna. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng mas dumalas ang mga bagyong tatama sa Mindanao sa buwan ng Disyembre hanggang Pebrero na tinatawag na less active season. Ayon kay DOST Pag-asa Senior Weather Specialist Joseph Vasconcillo, mas nakatutok ang mga pag-aaral sa paghahanda sa active season ng kalamidad. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Wala, kasi parang bihira lang talaga yung natatamaan dito. Parang okay, dadaan din yan. Parang normal lang. Normal na lamang at hindi na prioridad. Ganito inilarawan ni Aling Bing, isang residente ng Pagadian, Zamboanga del Sur, ang pananaw nila pagdating sa paghahanda tuwing panahon ng kalamidad. Ayon sa kanya, hindi na nila gaanong pinagtutuunan ng pansin ng preparasyon kapag may banta ng sama ng panahon dahil bihira na lamang tamaan ng malakas na bagyo ang kanilang lugar. Pag bagyo parang wala parang meron din dadaan. Tinitingnan lang namin kung saan yung may mga natumba, ganun. Tapos bala lang, dadaan nila. Dagdag pa ng ilang residente, nangyayari na lang ang pagtugon at adjustment kapag nararanasan na mismo ang epekto ng kalamidad. Subalit batay sa mga nagdaang ulat, nakararanas na rin ng matinding bagyo at pagbaha ang Mindanao Region tuwing buwan ng Disyembre hanggang Pebrero na siyang less active season. Hindi nyo na itatanong, meron tayong tatlong TC season, tropical cyclone season na tinatawag. We have the more active season, we have the less active season, and we have the quiescent tropical cyclone season. Paliwanag ni Senior Weather Specialist Joseph Vasconcillo, kadalasang sentro ng mga pag-aaral ang more active season sa buwan ng June, July hanggang November. Kaya naman bunsod ng hindi na pag-uusapan, hindi na rin nakapagsasagawa ng precautionary measure ang mga residente pagpasok ng bagyo. Tama, doon sa sinabi po ninyo na kadalasan ito ay tumatama sa Mindanao, sa bandang katimugang bahagi ng bansa. At ito yung nagdulot ng malalaking losses and damages sa ating mga kababayan, lalo na sa bandang Visayas and Mindanao. Ayon doon sa ating pag-aaral, nakikita natin na halos nagkaroon ng 480% increase in tropical cyclone passages in Mindanao, 70% sa buong Western North Pacific, yun yung region natin, and 210% sa buong Pilipinas. Dagdag pa ng mga
eksperto kung may kinalaman man ang climate change sa pagdami ng tumatamang bagyo. Kahit sa mga panahong karaniwang mahina ang aktibidad, mainam pa rin nila na magkaroon ng masusing pag-aaral, lalo pat patuloy na nagbabago ang pattern ng panahon. But then again, we are not discounting the fact that it could be, yes, because of course with the changing climate patterns, it is always a possibility that there are changes in the environment that could lead to either increase in the intensity or increase in the tropical cyclone passages. Kaya palagi nating sinasabi sa ating mga kababayan, manatili nakaantabay sa mga abiso sa pag-asa, lalong-lalo na sa mga ganitong klase ng pag-aaral. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaulan ng 7 3-point shot si Senator Bongo para pangunahan ng Senate Sentinel sa kanila second straight win. Tinapos naman ng GSIS Furies ang winning momentum ng Ombudsman Graft Busters. Habang si Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA Vice Chairperson Mark Lapid ang bumuhat sa Executive Branch Commander sa kanyang double-double performance. Itong balita ni JP Nunez. Patindi pa ang hardcourt action sa nalalapit na pagtatapos ng eliminations ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Sa first game, pinatunayan ng defending champion Senate Sentinels na taglay pa rin nila ang champion DNA sa kanilang makapigil hiningang tagumpay laban sa NHA Home Masters noong linggo sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City. Mainit ang pulso ni Senator Bongo sa first half na mayroon ng 19 points, 5 dyan ay mula sa 3-point area, 34-28 pabor sa Senado. Entering second half, kumayod ng 10 points si Mario Dale Sotelo para sa NHA. Sumagot naman ng additional 9 points si Senator Go, kaya naman hawak pa rin ng Sentinels ang momentum, 53-43 end of third frame. Last and final quarter, humataw naman ng 12 points si Engineer Cian Andrew Miranda para buhayin ang opensa ng Home Masters. Last 31 seconds, naitabla ng NHA ang score sa 62 points. Ang layup ni John Lebron sabay block sa attempt ng NHA ang tumapos sa game sa final score na 64-62. Dahil sa panalo, umakyat sa ika-4 na pwesto sa standing sa Group B ang Senado at nananatiling buhay ang kampanya sa Liga. 2 consecutive na kami, sana nga tuloy-tuloy. Last 2 games sana namin may panalo para naman na for the next round is maganda-ganda yung standing namin coming to the next round. Prepared na prepared. Unfortunately, kinapos kami sa tao. Most of them are on assignments. May mga official business sila outside of NCR. And just to show that gusto lang namin ipakita na kaya pa rin namin maglaro, makipaglaro. At we gave it our best. And siyempre, magaling pa rin ang Senate, no? Best player of the game si Senator Bongo sa kanyang best performance na 31 points, 7 coming from beyond the arc, 4 rebounds at 2 assists. Napakaganda po ng laban. Kita nyo, until the last second ng game ay maring tumabla o may manalo sila. Ako naman po, second straight win na po namin ito. Nakakatuwa po na we are now back on track. Sa second game, binahiran ng pagkatalo ng GSIS Furies ang Ombudsman Graft Busters. Naging dikit ang laban sa umpisa. Nagtabla pa sa all 27 points ang laban, 2 minutes and 20 seconds remaining ng second quarter.
Matapos nito, hindi na hinayaan ng GSIS Furies na makahabol pa ang undefeated na Ombudsman Graph Busters sa 3rd quarter at 4th quarter, kung saan mas naging epektibo ang kanilang opensa hanggang sa pagputok ng buzzer sa last quarter. Nagtapos ang score sa 3 puntos na kalamangan ng GSIS Furies, 62-59 kontra Ombudsman Graph Busters. Gayunman, nananatili pa rin sa top spot ng Group B ang Ombudsman habang pangalawa ang GSIS Furies. Hands up ako sa team, sa mga players ko, sa mga boss. Kasi yung pagkatalo namin sa Senate, talagang sa practice namin, bumawi kami doon. Mas nakumpleto kami, tapos yung mga lapses namin, tinignan namin yon. So sabi ko na lang, back to zero tayo, tapos mas maganda manalo kami sa Ombudsman kasi wala rin silang talo. It was a good game. Marami kami ng learnings dito sa game na to. So I hope the next round, madala namin makapag-adjust kami ng maigi kasi ibang level na rin yung kalaro namin sa kabila. No? So, kaya sabi ko kanina, ganun talaga, hindi lahat panalo. Best player of the game si Tristan Hernandez na nagtala ng 16 points, 1 rebound, 4 assists at 2 steals. At sa third game, parehong ibinuhos ng BIR Nation Builders at Executive Branch Commanders ang kanilang lakas para ipanalo ang laban. With more than 3 minutes remaining sa 4th quarter, tabla pa sa score na 52-all ang laban at tila parehas ng nauubusan ng hangin ang mga manlalaro ng bawat kuponan. Muling nabuhay ang laban nang maipasok ni Palatao ang isang 3-pointer na nagbigay ng kalamangan sa Executive Branch Commanders. Sinundan ito ng isang free throw mula kay Transportation Undersecretary Steven Pastor. Hindi pa doon natapos ang opensa, nakakuha pa si Mark Lapid ng end one play na nagpatibay sa kalamangan ng Executive Branch Commanders at tuluyang nagtulak sa kanila patungo sa panalo. Nagtapos ang laro sa score na 60-56, pabor sa Executive Branch Commanders. Siguro adjustment namin, depensa talaga namin. Minark down namin number 8 ang BIR. Siguro effort, collective effort ng buong team, yun lang. Definitely, it was a back and forth ball game, no? So, we just really tried our best to execute on both ends, pero we fell short lang. Best player of the game si Mark Lapid na nag-ambag ng 10 points at 15 rebounds. Abangan naman ang susunod na schedule ng game sa August 13 sa Paco Arena sa Maynila. Magtutuo sa Game 1 ang Agriculture Kadiwa Warriors kontra sa GSIS Furies. Sisikapin naman ng PhilHealth Health Insurers na kunin ang unang panalo kontra sa Judiciary Magis sa Game 2. At sa huling game, haharap ang defending champion na Senate Sentinels kontra sa BJMP Greyhounds. Mapapanood ang live stream ng mga laro sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nandito naman po ang ating mga kausig ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shout out kina Edwin Tadeo, Juanito Millones Jr. at Jovi Valdez Maleriado. Maraming salamat din kay Emil Bartolome, Edwin Anaviso at George Antique. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 13:10 na nagsasabi, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama
sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig niya ay siyang katuparan ng kautusan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.